Isang mapagpalang umaga pong muli sa inyong lahat mga kapatid. Magpasalamat po tayo sa Panginoon sa panibagong araw na Kanyang ipinagkaloob sa atin. Narito po tayong muli sa ating Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Simulan po natin ang umaga sa pagbubulay-bulay nang makalakad tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Kahapon nga po ay ating pinagbulay-bulayan ang Journey to the Cross Part 1 na inihatid ni Predikador Oyet. At ngayong umaga po, ang pagbubulay-bulayan naman natin ay may pamagat na Journey to the Cross Part 2. Ang atin pong batayang talata ay matatagpuan sa Lucas chapter 13 verses 33 to 34. Ganito po ang sinasabi: "Ngunit dapat akong magpatuloy sa aking lakad ngayon, bukas at sa makalawa, sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta
at binabato ang mga sinusugo sa iyo. Ilang beses kong sinikap na kupkupin ang iyong mga anak, gaya ng pag-aaruga ng isang inahin sa kanyang mga sisiw, ngunit ayaw mo. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Persistence is the name of the game. Ang pagsusumigasig, ang gatong na nagpapanatili ng init sa ating paglilingkod at pagmimisyon. Nagpapatuloy ang kasamaan kapag huminto ang kabutihan. Wika nga ni Edmund Burke, "The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing." Galit si Jesus sa mga taong walang ginagawa, sapagkat ang batas sa kaharian ng Diyos ay productivity. Nang makita niya ang isang puno ng igos na walang bunga, isinumpa niya ito at ang puno ay natuyot. Ang nais ng Diyos ay lagi tayong mainit sa paglilingkod sa pamamagitan ng paggawa. Babala po sa Pahayag chapter 3 verses 15 to 16, "Nalalaman ko ang mga ginawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit man. Higit na mabuti kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil sa ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita." Kung nagsimula tayong mainit, kailangan magtapos tayong nagliliyab. Hindi pwede sa paglilingkod sa Diyos ang ningas kugon. Malakas sa simula, ngunit unti-unting namamatay. Let's start strong and end strong. Ang isang nakalulungkot na kasaysayan sa Biblia ay ang kasaysayan ni Samson. Nagsimula siyang ubod ng lakas, ngunit nagtapos ng lupaypay. He started with a bang, but ended with a whimper. Ano mang gawin nating mabuti ay kailangang tapusin. Kaya kailangan ay naglalagay tayo ng deadline ng pagtatapos sa mga inumpisahan natin. Ganito kung kumilos ang Diyos. He always brings into completion whatever He starts. Sabi nga po sa Pilipos chapter 1 verse 6, "Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Hesukristo." Tinangisan ni Jesus ang buong Jerusalem, ang siyudad ng Diyos na kumakatawan sa buong bansang Israel. Ito ang pinakamalaking siyudad ng Israel at itinuturing na spiritual and political capital ng bansang ito ng panahong iyon. Dapat din tayong magmalasakit sa ating komunidad at sa buong Pilipinas. Ang Pilipinas ay katulad din ng Jerusalem na sa halip na katotohanan, kalinisan, at katarungan ang maghari sa maraming pagkakataon, ang nangingibabaw ay ang kasinungalingan, katiwalian at kawalang katarungan. Tangisan natin ang Pilipinas sa pamamagitan ng ating mainit na paglilingkod sa Diyos at pagmamalasakit sa kapwa. Dapat tayong maging ilaw sa lipunang ating ginagalawan. Wika ni Jesus sa Mateo chapter 5 verses 14 to 16. "Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Wala din naman taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng malaking takalan.
Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Kung tayo'y magpapatuloy sa paglilingkod ng buong tapang at init, pagpapalain tayo ng Diyos. Wika din po ni Jesus sa Lucas chapter 13, verse 35b. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo na ako makikita hanggang sa dumating ang oras na sasabihin mo, pinagpala ang dumating sa pangalan ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa araw na ito, sa panibagong buhay at kalakasan na ipinaghalo mo po sa amin. Panginoon, dinadalangin po namin ang lahat ng mga estudyante at mga magsisipasok sa kanilang mga trabaho, Panginoon. Patnubayan mo po sila sa kanilang mga pagbibiyahe. Palagi mo po sana silang iligtas saan man po sila magpunta. Maraming salamat din po, Panginoon, sa pagpapaalala na kailangan kami ay maglingkod ng masigasig sa iyo, Panginoon. Dalangin din po namin ang lahat ng mga may karamdaman. Pagkalooban mo po sila ng kagalingan ng kanilang lupang katawan. Hipuin mo po sila ng iyong mapagpalang kamay, Panginoon. Panginoon, patawarin mo rin po kami sa aming mga nagagawang mga kasalanan. Ito po ang aming dalangin na may pagpupuri at pagpapasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoon na si Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon sa isang mabiyayang pagbubulay-bulay ngayong umaga. Salamat po sa pagsama sa akin sa ating pong pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoon. A friendly reminder lamang po sa bawat isa, be Christ-like in your workplace today. To God be all the glory. Paalam.